Kanunay nga pamagitan ng lain ng mga pamasin-basin, paswerte sa kanatuig, no? So I believe na kita din ay magawa para ng paswerte, no? Pero may man paswerte. Ngayon gusto na kong ipaabot na ito kung kabutagon insay sa pulong sa Ginoo. So kaya sinod ka na, kitang tanan din eh. Ako lang eh, general, kitang tanan. Gusto ka na ko angat itong kinabuhi, gusto ka mag-successful sa itong pagkukuha ko. Ako na lang i-assume, kitang tanan, nagkauyon na itong pagkita na mga na itong mga nasisip tao ba itong tinuha. Mga po ang nasa kalibutan, bakit sila, kapalit sila klinin, swerte klinin, kaon sila glitson, ng aling purma, swerte klinin. So, mga kini ang kasagaran nga igamit sa matag-at daw sa tao aron mabungahon ng ilang mga kinabuhi. Gusto na mo ipasabot sa kabutagon sa Book of Romans sa kinikapasit sa scripture. Sa kinikapasit sa scripture mo ikso, medyo dagan kayong mga butang na dapat itong masabtan. Pasit sa scripture nga nikaguptan o pasit sa scripture na nagkatag o paglaong sa akong kinabuhi mismo. Mao kini kanunay ang gipalita sa tao mga puso ika sa iyang mga tinuha, labi lang ito ika, doon ay mga New Year's resolution, doon ay mga pagambak-ambak, ako yung ambak ko, hindi ko maulong niya po dito, hindi ko na. So, mao na gibuhat sa mga tao, ano kayo sana. Apa na ito, maayo man kini, pero, kini mo lang, mo lumtat, klaseng kaayuhan, wak kini kasiguruhan. Kaya dapat na ito masabdan, kitang tao, dapat kitang makibaw, maangkot o maangkot na ito ang pinuot na paglaom o kasiguruhan sa tumang kinabuhi. O kaya, galing sa scripture, nagtuglok, kung sa magpadayon, nagtuglok na ito sa Jeremiah chapter 9, ano, pasahon ka na kung kabiyot o ito, Jeremiah chapter 9, verse 23, nagtuglok ang scripture, maukli, paminawak yung inyong isulti na ito. Naging mga Ginoo, dili ang laing ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam o ipasigarbo sa kastusgan ang iyang usok o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya, nakaila ka nako, kay ako ang Ginoo, maluluyon man o magbuhat sa husto o bataro. Mao kini mga butana ang akong inahimutan. Ako ang Ginoo nag-ingon. So tayo mga butang nga gusto makapot sa tao ang pagbubuhon kung successful pa siya sa kinabuhi o di ba? Grabe niya panigamot pagsunod-sunod sa mga superstitious belief o gipasa kini ngadto sa ilang mga kanakan. Kini may tinuod kalampusan sa tao. So, kaya ang kalampusan sa tao yun ng Diyos, kato lamang tao nakailah ka na ako. Those who understand me. So, mo kini, gusto na kong atong punhan rin kabutagon. Kini kabukon sa Ginoo. Na kung ang tao doon na siya choices, nagpili siya, nagbuot siya, mo na kung buhaton, ang Diyos, doon na po siya yung kaugalinong kabukon. Gusto na kong ipaabot mga igsoon nga ang pinakasintro sa tinuod niya kalipay sa kinabuhi. Walay superstitious belief, kundi ang Diyos lamang na may tag-iyas parang mga utang, mao ang hinugdan sa tinuod na kadakugan o kalampusan. Ang Diyos lamang na may nailhan sa tao, na igsoon sa panahon, 2017, I pray, kitang tanan na dili karon mangandoy na makasabot o makailas. Kaya samtang di kita makasabot kung bakailakin sa kinikinuha ang atong nilagaran. Mo resulta kinabuhi, dili maho ang direksyon. Gusto na kung ako pag-ampo ang tuwiga is mupaliyong ta kita, na mupumok kita sa grasya, Ginoo. Makailas kita kinsa siya. Ito na Ginoo dili ang pagpasigar mo kung dato. Dili ko malamon, dili kana ko kapasigar mo sa tao. Kung hindi na dapat sigar mo nga siya nakaila o nakapapot ako.
O mo ka na itong sunan, ini kamutagon, ini kamutpon, Ginoo, tungod kay ining butangan na igsoon sa passage sa Romans chapter 9, upang pinakamisod na passage sa Scripture. Dahil niya ang nagkaguliyang nagkalin sa kabayin-bahin, natin yung mga nagkadibate, kanina passage sa Scripture. Gani, nagtuon pa ko sa Bible School. Ano po siya ng libro, ang nag-title dito, ang title sa libro is usa ka libro sa Biblia nga wa maaplihi. Romans chapter 9. So nakarapat na ko og kuan kanang pagbibitan ko. Nakaingon mo siya wa maaplihi. Nga uban gani nagsige naman dalik ingon nga, oy nagbasa na ko Genesis and Revelation. Pero usa bay nakasulti nang nakaingon mo siya nga wa maaplihi ang Romans chapter 9. Wala maablihi. So, wag yung nakapaaghan na ko, may so, grabe kini kang so. The rest up kini, dagang question sa kuna-kuna. Dagang kayo. Pero kini scripture, ihatag Ginoo, dili para di batihan. Ihatag kini para sa makatong isang pagsukitan sa kapatiguran. Ayan. So, wag kini sinugdan, ako yung ipaklaro. So, kining Romans chapter 9, nahimo kining blessing sa aking kinabuhi. So, ipaklaro ko sa kining kalisod ng passage, pero nahimo kini panalangin sa akong kinabuhi. And I pray, ngayon ta, nahimo usap kining blessings diya kanina. Niling adlaw. May son, nga naman, maduna may New Testament. Nga naman, dunay Old Testament, dunay New Testament. Nga nung, duhawan sa klaseng testamento, nga nung, di man ako sa kabuok ang testamento, o covenant, Old Covenant, New Covenant, nga nung, dili man lang usa, nga nung, giduhaba. Tungod ba kinapakyas ang Ginoo sa Old Covenant? Wala naghimo siya bagong Covenant. Pakyas magod ang Ginoo. No, that is not the reason nga may Old Testament o New Testament. In Jeremiah chapter 31, verses 31 to 33, inibasa nyo rin Megson, yung unang makitaan. Nga ang Ginoo, Old Testament palang daan, ipasultian si Jeremiah, si Ezekiel, ang mga prophet. I-announce ni sa Israel, one day, maghimo ko bagong Covenant, bagong pagparasad, dili pareha sa old. Nga naman, kay Jeremiah 31 to 33, kita niya sa Ginoo, nga ang Old Covenant, iguba kini sa tao. Dili tungod kay Old Covenant, wa magpadaugol, kung dili tungod ipakita sa Dios unsa ang abilidad sa tao without God. Pero makita ang Israelite people, blessed yun sila. Kaya kita karon nagtuutan sa mga sa pulos, ginawa kita kakita, wag pakadungog. Pero sila, kita sila kay bulungan sa Ginoo. Iyang dahom ay ipakita, kita sila tanan, hayag kayo. Kagkaliwaan ng tanan, Old Testament people, they failed before God. Hagpa sila. Nga naman, ipakita sa Ginoo, without me, you can do nothing. Ipakita sila nato sa New Covenant. Ang pa nakakita nga din sa Old Testament, ipakita agad sa Ginoo ang pagkita gilas tao, sige. Nauna akong kabubuton, buhata. Ipakita sa Ginoo ang kita karon mapanaw sa nila o makakita ta without God. We are nothing. Bisan pag-unsad klaseng experience atong experience sa matag simba sa kanang simbahan, dili kana patihanan nga ikaw magmalampuson sa pagpangalagat sa Ginoo. Why? Hantod di ka kasabot. Jeremiah 31 to 33, yun ang Ginoo. Maghimo ko pang kasabutan. Ang Old Testament, ang balaod na ko, akong mga pulong, akong gisulat diya sa bato, akong ispo, akong kamot, akong patik diya. Pero the New Covenant, ang akong kamot musulat diya sulod kasing-kasing sa akong mga tao. O di lang di ako to sa New Covenant, kundi akong ibutang ang akong espiritu sulod nila. Aron sila, dili pareha sa Old Testament, nga dili makahimo kay sinful nature sila. Pero kaning New Covenant mga tao, aron yun sila makabuhat sa akong kabubuton. Na-impress ko may so sa mga ipaistorya na akong amigo din sa inyong atubangan. Ako ni siya tagad tayong kasutaot. Na-impress ko sa iyong istorya. And I believe nga negro kid siya sa pag-ilas. O gusto kong makakita mo, nakailan niya. Ako, nakailan mo ko niya kay kauban nun dito sa Bikas, kaniya to. Bata pa ni, high school pa. Kani,
Karon high school lang yapon. Siguro. Oh. Ay lang yan eh. Na-bless ko siyang storya. Ingon siya, gapon ko ako masayot na ginis sa kutubangan. Usap na ka-agkat na ko, ako siya gi-encourage karon ako siya pagtihon. Is na-encourage ko siya kinabuhi. Wa ko makibaw uban sa sitwasyon, pero karon ako katong taon, no? Pero usap sa istorya, ngayon siya na usap na kapadasig na ako, ngayon maayo niya ako rin pagtihon ka. Nakita na ko ang growth niya sa iya spiritual na tingin. Ngayon siya, dili ang magang mga tao nga kinitiral na lang ang dawat kinong maampo kas Ginoo ingon siya. Kung spirit daog na, di mangot. Ingon kuno si Christ. Matod pa kuha ko masayo. Na si iya i-correct ko masintiyak ko ani. Pero ang idea is ingon si Christ, some know kibaw na yung disciples. You know them by their fruits. You know them by their fruits. Usara kamutan kapag dasig na ko. Nga nakakita ko. Nga siya tignog yung spirituhan ng kahintan. Isugod siya tiglong Ginoo. Gani, sayang paggamit ini. Ako yun siya gigamit karon kay gusto ko makadungog. Pero sukat pagbiya niya dito sa among church. Bata pa man kayo, hindi pa ang kayo ninyo nga anak ako niya. Karon pa mi nagkita. So gusto ko nga makakita sa iyang paggamit Ginoo. Pupunta na ako ng lapit. Yo ako kanto kaya ako kung gipaganaw ako anak dong ako sa ilaw dong ako kami ubanan. Mga kami doon uban karon. So at the same time na-encourage po si Joshua na makakita ma-improve po siya sa actual na makita niya unsay mga butang na dapat niyang makaplagan. So sabi mga butang na nakapadasig na ko kani si di lang ko sunting pangan kay siya rin yung pasukinon patrilingon sa mga kaila. No? So usa lang sa kapadasig na ko. Why? Connected kayo na, tinungod kayo na sa inyo ko binang, ang tinungod na katawan sa Ginoo, wali dauga sa imong gila, wali dauga sa imong abilidad, wali dauga sa imong pinuha, kidaw, kinis Ginoo, nagtrabaho, nagpukbo, siyang grasya kaluhoy sa matag sa tao. Ikaw ni Kristohanon, usaw na pag-ilan, ikaw is Ginoo. Tuon ba kayo masimba ka? Tuon ba kayo basa ng Bible? Mao man ni tibaylan nga ikaw na espiritu sa Ginoo. May so ka ni nag-represent din mo. Pero kung tinuod ka na yung Ginoo, bubungan din ka. Tawa ang remote. Nga naman na siya, makakonect mo siya, wak na siya, pilok ito. Why? Because there is Spirit of God. O samtang dili kini mo reflect ang espiritu sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bow down and ask His mercy. Dili na ito makita mo ito kung unsa kalapad, kung unsa kanako ang paglaom sa tao. Kini paso sa scripture, Romans 31, gihurot ko ni tanaw, aron na tagaan pa mong overview. Nga kini nga passage dili dapat, kagupta dili dapat, kaguliangan dili dapat, kadibakyan dili dapat, resulta division. Why? Kaya kami nga passage sa scripture, muli maghatag imong kinalauman ng paglaom. Ang usog sa imong paglaom, wa kini magtipindi sa imong abilidad, nagtipindi kini sa Ginoo nga dili kayo magtumpag. Mao kini mga igsoon ang nakapaaghat kanako nga ako kini pagibay dili nununa man ko nga di man siguro ko ni ko alam kay modyo kuan man bukat mo kay nga mga passages sa scripture. Pero sa ako nang gikaingon sa diyan ako mismo mga igsoon basa ani nga passage before Sunday pa ko. Ni graduate talaga ko Bible school. Wap abi ko ing anak kalauman ni dawa sa klaro pagtulugan sa Ginoo. Dili. Pero sa rin kabutan niya sa kanuna. Wa ko mahimo kay di na ko pwede takuban ang mga butan ng isulat sa Ginoo. So mo na kapagat na ko mangita sino hangtod masabtan ang paglaom o pinagyan ni may so dili ko kasabot na Lord. Dili na ko nakita may so sa kabutan akong gihangyo sa Ginoo. Gikan sa dito sa Bulacau. Sa lugar na puno sa katamis, sa lugar nga nakatubig ma-experience siya ng lindot kayo, abundansya sa kwarta, abundansya sa mga outing, lindot kayo ng lugar mga Ehipto, mga katamis. So sa gamihan hindi, kuhog sa diro. Pero, wag nahog na ito ng mga kurban ni Kabiro sa Ginoo. Because until now, naan siya po niyang tubangan.
Padayong nagsuklama sa kamaturan sa Ginoo. Bisag masakitan mo sa kamaturan, ito dili ka ng sakit makadaw. Dili ka na. Ang kamaturan lamang mo'y makahatag ng kagawasan. O sampan di mo kadungog sa kamaturan. Magpabiling mo musimbas Ginoo ubang ang ginapos kinabuhi. O mo kini ang role sa pastor. Speak the truth. Whatever happens, speak of the truth. Will set us free. So my son, nagasa mo overview lang aning passage of scripture. Una, gi-express sa Ginoo ang iyang kabubuton sa tulo ka bahin. Iya kining gi-express sa duha ka tawo, Jacob at Esau. Sunod sa ikaduha, si Moses and Pharaoh. Ikatulo, ang Jewish people o ang Gentiles. Aron simple ra sa pagsabot sa taas kay nga bersikulo, akong ipakita nyo ang dagan aning kabubuton sa Ginoo. Unsa ang kabubuton sa Ginoo? Diha ni Jacob ug Esau o ni Moses ug Pharaoh sa Jewish people and Gentiles people. Di na ito makit-an, my son. Samtang di ka makasabot nila. Samtang di na ito makit-an ang himaya sa Ginoo. Di ito mo resultang kalidad sa pangalaga sa Ginoo. Di ito mo resultang kahangop o kahangawa sa Ginoo. Di ito mo resultang sama sa Ginoo. Sa isuping David, O Diyos, giuhaw ako kanimo. Sama sa usa ka usa, Ginoo, giuhaw sa mubog na tubig. Ako, Ginoo, giuhaw kanimo. Di mo simple resulta, anak. Di mo resulta kauhaw, ka-excited sa pulong Ginoo. Hangtod, di mo makaplagan ang tinugdan kinabuhi. Sumaw ang atong Diyos. My son, una, ano tan-aw diyon sa pag-express ni Ginoo ang iyang kabubuton. Iyang express kini Jacob ug Esau. Pakitunta mo, unsay una niyo reaksyon sa pagkakita niyo ng verse Romans 9:13. Jacob, I love, but Esau, I hated. Unsay una ninyo makita sa anak? Unsay unang reaksyon nga makita mo anak? Di pagod ang inyong unang reaksyon mo ni? Ang Ginoo ni hate, unfair na kay ni hate ang di ba mo man unang normal na. Ni hate ang Ginoo. Di pagsaw mo makadungog ang Ginoo mo hate. Kay ang Ginoo mismo niyon, love your enemy. Pray for those who persecute you. So dili nga passage yung makita. The Lord hates and the Lord loves. Sa siguro, ang una niyo makita anak kana siya afraid, love o hate, hatred o love, ang una niyo mabuti ang una kada yung word nga hatred. Di ba mao ba? Sakto ba ko? Mao Ginoo. Ni-question kit mo na, ano nga na mong Ginoo mo hate man Ginoo, so tiyan sa tuwa. Wala ko ni-question sa hatred Ginoo. Ni-question ko sa gugma Ginoo. Nga naman ni gugma ko sa Ginoo. Question ba kasi kung lingon nga nung gigugma ka sa Ginoo? Ang una na itong reaksyon na God hates, wow! Nga naman hate ba ka Lord? Gigugman, unfair na Ginoo, no? Ayaw tanawa yan, napita. Ang una ni mong tanawon, kung unsay mga puta nga angay kang gigugmaon sa Ginoo. Is it amazing? May kanta sa kung kaingon sa mga wali, nagingon ang kanta, God is in love with me. Doon ay putang na inlove ang Ginoo sa tao. So, tiyan itong wahid sa gamay butang na inlove ang Ginoo sa tao. And that's amazing. Ang Ginoo. With God, hated also. Okay? Tanawa, usay sunod. Anak. Di ba, ni-question man? Ni-question sa verse 14. Ningon ang question, uy, is there unrighteousness sa Ginoo? Is there unrighteousness with God? So, sakto ito pong sana. Kana ito pong sana, normal kaya yung reaction, uy, unfair ng Ginoo, anak. Yang tubag, anak, ni Apostle Paul, God forbid. Kanang word na forbid. Grabe na kabukas sa Greek. Kaya ang pulong na forbid is patay. Dapat mamatay na sinunod. Dapat sila mabuhi sa iyong pangunauna. Ay imposible kita mahitabo that God is unrighteous. Nga naman, kaya sa Paul, kung kayo siya sa iyong kaugalingon, active siya. Hibaw siya, na kaning pagtulunan sa kabutong sa Ginoo, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Bukas kasi, may kita mo recite, anak, na di palingos. Pero kung musulti ganit tinuod ang Ginoo, magresulta, makipasok ta. Nga naman, oh, why God hates? God is a loving God.
And now, he revealed to us that he hates Esau, but he loved Jacob. Pero kung imo tanaw nilang kinabuhi, before na sila ng tao, pagkatao nila, ang sabi na doon, si Jacob, makakon, si Kasan, si Esau, iya, hindi baligya, ang birthright. Both silang duha. Wa sila ay katungod, Ginoo. Kaya silang duha hagba at tubangan, Ginoo. Now, nga naman, nga dilit ma-unfair ang Ginoo. Nga naman sa Pablo, God forbid, dilit na, imposible na mabok ang righteous ang Ginoo. Kasi hindi na ang righteous ang justice ang Ginoo. My son, sa diyan mo hate ang Ginoo sa tao, that is judgment sa Ginoo sa tao nga pinuso. God hates the wicked every day. He doesn't love the sinner. He loves. Ano ba? Father, bitaw, God loves the sinner, hates the sin. Ano na hinungdan, minasamot at pagkasa ang mga tao niya kung susuanon, kaya lagi, ang ginuntan, ginoon sana naman, huwag man niya dumti ang sinner. Kung niya lang hinuktukan, ka nga banner, nindot sa paminaw. God loves the sinner, hates the sin. No. He hates both the sinner and sin. Amen. Dili sin ang ibutang sa hell. It is the person who does what is sinful before God. Amen. Pag hate sa Ginoo ni Esau, dili ta makainong ang justice sa Ginoo, ang righteous sa Ginoo. Why? Because that is part of his judgment on sin. Because he do not love sin. Pero pag ikumpara ni Jacob, that is his will. Nang iyang gugma, iyang ipadaya ni Jacob. O pilit niya ihatag ni Esau. Di ba may Esau? O ako na yung Ginoo, sample, aron na mo yung picture. Ang Ginoo may son, he is not only loving God. He is not only merciful God. He is not only compassionate God. He is also a holy God. He is also just God. He is also, but the Bible also says, He will never leave the guilty unpunished. Duha ka side ang Ginoo. So kanang duha ka side, kung iyang ihatag ang iyang pagigugma diha sa usan, o kaning usa ihatag puros na siya, why injustice diha? Now, panahon pala ito sa taon. Okay, pakita na sa sunod, dito ta. What about the Moses and Pharaoh? So si Moses and Pharaoh, ingon siya, si God, nga, I will have mercy to whom I have mercy. Pero pag abot dito sa verse 18, ingon siya, wala hindi magdipindi sa kinuha sa tao. Kung mahimo kang anak, Ginoo, wala hindi magdipindi sa iyong desire. Dili ni effort. Wala yung kinuha sa scripture, anak ang passage. It is not therefore depend on man's effort and desire. It depends on God's mercy. Pero ang sunod ka na, ang worst niya. He will have mercy to whom He will have mercy, but He hardens. Iyang pagahion ang katong gusto niyang pagahion. Bugat, di ba? Nasayod ko bugat na. That is why, na-question si Apostol Pablo, ni Gawas. Ang question, ibalik ka po, kaya kibaw mo siya bukat niya teaching. Pero kanang bukat, kasi tinuod yun na. Dili siya pwedeng mutako, mana kay bukatan ang naminaw. Yan ipagawas ang question, aron ikibaw siya na, kanina klaseng pagtulunan, bukat eh, o maggawas, yun yung pangutanaha. In advance, ipatig ka sa scripture ang posibleng pangutana, o sa pangutana. Verse 19, why does he still find fault? Ano pa kung siya nagpili, kita yung pag-aag, mercy, o yung pag-ahiron, ano pa naman naman siya? Diba? Sunod, kita may magkapugong siya ang kamuguton. Ito na, verse 19. Di ba ka na question? Sakto na question. Question na nimo. Question po na ako before. Hindi pasik na ng scripture. Nakiling po sa lahat, kung wabot ka rin sa kamaturan pulos, Ginoo sa iyang kamubuton, nga di pares imo pa una. Di pares imo sa imo pagsabot. Ang higher kayo siya, o iya kining i-rebate, di ka kasabot. Mao kining pangutanahan mo gawas. Mao kining pangutanahan normal. Gusto ko pasabto rin sa dili sa kita. Moses and Pharaoh. I will have mercy to whom I have mercy. Buti pa sabot ng Ginoo, dili siya obligado kung umuhat ka sa iyo. Dili siya obligado mubayad sa iyong Lord, buhat ko sa iyo, at sa Ginoo mubayad ako. No. Pag ingon niya, I will have mercy to whom I have mercy. So, kay way tao na maka-question sa Ginoo, nga naman, na itong tanan, pag kakadpa niya kan, kitang tanan, sinners before God. Patas sa tubangan, Ginoo.
pulos tama sa kaipon at tubangan si therefore, wala yung question sa Ginoo kung asa na ihatag ang iyang kaluoy o asa niya ihatag ang iyang pagpagahit kasing-kasing. Na gusto ko pasapin pagahit kasing-kasing. Kay, maong nirason nga nung oy, kinsa may pangitado mo sa'yo. Kinsa may makapugos, gusto ko pagahit tanaw. Ang meaning, anak ardent. Pagahit. Dili na ingon nga, ikaw, pagahion kasi may mong bato yung kasing-kasing. That is not the meaning of the word hardened. Ang meaning anong word na hardened my soul, it is a passive judgment. Passive, nga ikaw gahit na kadaan, dili ka puggan, ginuos yung pagkagahit. That is hardening. Judicial hardening. Nga sa panahon, Romans chapter 1, ingon nga, oy, gaya kasi na ko, yung Ginoo, o gitugyan sila sa Ginoo, that is passive. Ipasagdan sila sa Ginoo, so resulta ang sala, magkalako ang sala, magkainit ang sala, o di kapugkan, kainit tayong pagbati sa usap-usap. Ano mo na? Because no God na nagpugong sa kagahit kasing-kasing sa tao. That is hardening. Si Pharaoh may son o si Moses po sa kagahit. Si Moses killer. Si Pharaoh killer. Pareho sa duha. Pero nga naman, na mas gipilit sa Ginoo si Moses o gipilit sa Ginoo si Pharaoh na paghahion o si Moses sa gagkaloy. Kaya man ang pagahit, dili kay humok sa ipagahit Ginoo. Gahit na sidaan o ipasagdan sa Ginoo. Amaw na itiman-an sa word na hardened, ipasagdan. So, makita may so, kaning question, hindi ipagawa sa Sir Pablo, lingon ang Ginoo, lingon sa Sir Pablo, kinsa may makabuot sa magkukulon. Kung kamo po sa daotan, wala yung meaning. Kung mo daotan, kunya mingon Ginoo, daotan mo, kani ako ning gamiton para sa special nga kon kita sa vessels of wrath, vessels of mercy. O why magbuot gano'n? Kitang tanan nakasaktas Ginoo. Why naka-questions Ginoo? Why maka question ano ning ani man ko Ginoo? Why? Kung kita sa taan o kiniluso sa mga o si Moses o si Pharaoh. Kita po kung kita karon matutuhanon, hindi mo sang gustuhan ng dili tungkol kay mga rituals pa kaysa lang ubad gawa. No. Kasi mga mata. Pero may the grace of God. Naadya ang kalainan. Naadya ang kalainan ang duha. That's why, way mo tagal tamog chance. Tagal tamog lain passage scripture na magpakita. Nga karang word na harden sa Ginoo. Dili na nga ipagahipon ka buyog sa Ginoo. Kung gahit na kadaan. Kung pasabot tagal ka chance, Ginoo, di ka kay gahit ka. From word na gahit, pasagdan na ka Diyos yung gusto, halas sigit. Pamilang passage. Second Thessalonians. Tagal tamog passage. Aron mo makita na dili good unfair sa Ginoo. Second Thessalonians. Second Thessalonians chapter 2. Second Thessalonians chapter 2, 10 to 12. At talawa niya usay, yung sa paggamit kining word ng harden. Paggahi, verse, chapter, Second Thessalonians chapter 2, verse 10. 10 to 12. Nawa, gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Sunod, pagalaglagon sila, kay wala man nila dawata o gihugmaa ang kamatuoran. Pasabot, ipadungog sila, tagaan sila pabor na makadungog, pero kay gahi yun sila, di yun maminaw insulti mo nga, ang Ginoo yun ang paglaom, wa na sa pundok, wa na sa bihiyon, wa sa bisan asa, naara na ni Kristo. Bisan pag di mo nasultihan, dito sa text gisulti ka na, paminawa. Paglalaglagon sila kay wala nila dawata ang gituba ang kamatuoran. Sunod, kung gibuhat pa nila kini, maluwas utak sila. Dara ang passive judgment, dara ang hardening. Tungod ni ini, give pass. Tungod ini, ipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa bakat o aron kasilutan ang tanan nga wala motuos kamatuoran. Ang panagpatuyan Ginoon sa pagpakasala. Ipasamot sila pag-ahit. Ginoo, dali man sila moto, ala, sige, mo nang dunay nila. No. Mo nang dagang, ano ito niya? Pagbalan dito nga, uy, pag ikaw, mapot, ikapot, mutahan, ikapot, uy, ikaw mali daw. July,
Kaila man dayon. Why? Kita mo mga kabalan, kanang mga totoo, New Year, naguban matinukod po, kalokin, sintihan, pinapon, kurtahan, naipurma. Ano naman? Why? Yeah, harden sa Ginoo. Pasaktan sa Ginoo. Bisa kita dungog sila sa kamakura. That is why the scripture is very clear. For by grace alone you are saved. Ipakita ni sa Ginoo ng istorya kung butong para sa makakita. Kita naglaong sa Ginoo. Kita, klaro, tinaw, kaya na tayo patulan. Bisan ang tanong tao against nato. Basta ang Ginoo dapit nato. Tingnan si Apostle Paul sa verse 8, chapter 8. Walay makapahimulang ka na ito, ikan sa pagigugmay nito. Amen. Walay kamatayon, walay kasakit, walay bisan unsang butang makapahimulang ka na ito, ikan sa Diyos. That's why, tudlok kini nga scripture, yang Ginoo, iyang choice, iyang kamubuton, nga akong ipadayag, akong kalugoy, ngadto kanila. Dili tanang tao, ipadayag ang iyang kalugoy. I have mercy to whom I have mercy. And I have compassion to whom I have compassion. It is not therefore depends on man's effort. It depends on God, who is a merciful God. Pagkabot ko yung so the Jews and Gentiles. Mula yung tamo, apel na ta. Lakit na ta, aling. These are Jews and Gentiles. Doon ay righteousness niya o pamaro. The righteousness between faith and the righteousness of works. Pagtuman sa laot sa Ginoo. O yung kita, hindi, ibaw na tantanan ang mga Hudiyo na agba. Tungkol sa pagtuman sa righteousness sa palaot. Ano man, kaya sila magkinabuhit sa pagtuon. Now, kaya ito may zone. Verse 33. Ano yung scripture? Romans 9:33. Paloy kong basa para mga kita. Romans 9:33. Pangawan yung 9:33. Tapos ang scripture. 33, ino niya. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Now, this is the gospel. The gospel is a stumbling stone. Ako balikod. Ano, doon ay mga tao sa panahon. Daggan na kayo magkasimbahanan, tapat-tapat, nagkilig niya magkasimbahanan. Pero ang mga tao na sunod, doon ay mga problema. Galit mabot sa punto na magkaulit sila. Grabe yun tayo, mga uban, makita mo nga dito kita, bungas, ginawa na. Ano na? Why? Because of the message of the gospel. The gospel is a stumbling stone. Kinsa may nakadungog yung Ebanghelyo makapandon. Ako balikon. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone. Nga naman, ang Ebanghelyo nahimong stumbling stone. Ang Ginoo so wala siya maghimong Ebanghelyo ng tao mudakop. Wala siya maghimo bakon nga tamis. No, dili tamis ang Ebanghelyo. Nga naman ang tao di ma-change. So, kaya nga Ebanghelyo, gihimong tamis. Ang Ebanghelyo, gihimong tamis. No, the scripture says, I lay a stumbling stone. A rock of offense. Offensive ang Ebanghelyo. Nga offensive bang? Nga dili man tamis. Nga naman di man sensitive. Nga dili man, nga offensive. Yes, it is offensive. Why? Because bisagul sa ka-righteous, God will tell you, you are a sinner, you are in need of Christ. Because even you are a pastor, because pagbasa ka Biblia, the righteous kasi kapalingon, the scripture remains. You are not righteous apart from Christ. That is why it is a stumbling stone. It is a rock of offense. So, abay tamo sa kasimbahanan, kung maghimo siya, na di siya musulting Pinoon, so mga tao niya, nagsimba, gapos kinabuhi. Why?
dili na Ginoo kita. That's why, usap sa mga butang na nakapadasig na ako Brother Punton. So kay, ingon siya, bisan sa pagpagamit din sa ministry sa music sa ilang church. Ingon siya nga, hadlo ko sa glory sa Ginoo ako makuha. Kakuyaw ka nga. Nagkapit ko lang may instrumento niya nga akong himaya, may makitaan sa tao, imbis ang Ginoo may makitaan. Wow. Reality. That is one blessed ko, wow. Nakakitaan yun siya, nakasabot yun. It is God and God alone who deserves the glory from the beginning until the end. Ang reality, matapata mo sharing hapon, yun siya tunay. So yung name sa tao ngayon, isulti sikat tayo. Magikan itong simbahan. Igamit ang simbahan, music, ay ang stepping stone para sa kalibutan ng mga. So yun ko nga, ikaw, git ko rin tuntun. O the blessed, yun ko niyang napita. That is why the gospel is a stumbling stone. It is a rock of offense. Until, di ka musulti tinuot, di ka mapagparan ang musimba siguro. Pagpapili na sila ng kapos, pagpapili na sila dilipad, lukos, Ginoo. Pero kung musulti ka Ginoo, nga yung paglaom, was yung posisyon. Ang yung paglaom na nakas, ginawas yung mga pagpamuhat. Kung di na yung paglaom, las pagpamuhat, Ginoo, sa iyong kinabuhi. Yung mo reflect si Kristus yung pagkatao every day. That is your hope. That you are truly a born again Christian. Puntong yun siya, 10 years ko pastor, Ginoo. 10 years. Kilala mo Ginoo. Imagine, based sa iyang istorya, kahapon. 10 years na ko Ginoo, pastor. Only 3 years ako na sa iyo. Imagine, 10 years na siya, Ginoo, 3 years pa daw siya. Siya lang, siya nakasabot. Hindi ang paglaom na ang Diyos Ginoo. Wag sa isa. Right, so, ang tinod na success sa kinabuhi sa Tuhanon, mao kini ang pagpaambit sa Diyos diha sa atong mga anak. Atong i-train ang atong mga anak para sila makasabot kayo kung makailas, inumuyok po kayo sa iyong pagka-Diyos. Atong ikasabot sa tuwag kaliwat, mao ini ang imong paglaom. Bisan to, kung sa imong kahimtang, bisag daghan, pagkakabundansya, pagkakunsa, kakabundansya, ang tanan, ang kinabuhi, mula bahay lang kinitanan. O dili kini mulungtad, o sa jud ang mulungtad. It is those who believe, repent and believe in Christ. Maura na ang mulungtad. Okay, so, ngayon mo ka-successful sa iyong kinabuhi. Kung imong gi-impart, kung imong ipakatol ang imong anak. Kung imong gipasa ang mga butang, kamatuuran, nga ito sa mga pinaka-ampis na mahandi. Diyan ka, my son. Alang sa mga wala na kang tao. Si Brother